Okay, so yan, welcome po sa Pinoy Trading Channel, no? Ang pinaka nire-request na marami. Okay? So, almost ilang months din, no? Simula nang di ako nakapag-upload na ang topic ay tungkol sa strategy. Okay? So, makinig kayo mabuti. Ang pag-uusapan natin ngayon dito is about inducement and liquidity. Okay? So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung liquidity point or yung market structure, balik muna kayo, no? Sa playlist, meron na tayong playlist dyan. I-play nyo na lang, sunod-sunod naman na yan, no? So, itong topic na to is isa siya sa pinakamahirap, no? So, depende rin, no? Subjective din kasi yung mahirap. Kasi possible sa iba is madali na lang siyang intindihin, possible naman sa iba is mahirap. Pero kung beginner ka pa lang or wala ka pang 1 year sa trading, possible, baka mahirapan ka dito sa topic na to, okay? Okay, so play. So, isang halimbawa na lang, no. Punta tayo sa lower time frame. So, itong inducement and liquidity na to, applicable din siya sa higher time frame, no. So, ang difference lang naman dito is kapag nag-weak siya sa lower time frame, 5 minutes pababa, valid na siya as change of character. Kapag naman sa higher time frame, 15 minutes pataas, kailangan candle close tayo. Halimbawa, ito, change of character natin. Mapa-weak man yan or candle close, valid siya as change of character. Okay? So now, halimbawa yung price natin is nag-top, no? Dito tayo sa pinaka-basic, sa point of interest natin. Okay? Tapos meron tayo ditong order block. So itong order block na to, hindi pa siya magsisilbing inducement kasi possible baka demand pa lang siya, no? Demand, lagay natin demand. So halimbawa, demand pa lang siya. Tapos nagkaroon tayo ng reaction. No, nagkaroon ng movement pataas dito sa demand na to and then na-invalidate. Okay? Dito na pumapasok yung inducement. Ibig sabihin, may mga players or may mga traders dito na na-induce. Kasi paano mo mabe-verify na may mga traders dito na nag-buy? No, mabe-verify nyo siya through reaction of the market. Nagkakaroon dito ng movement pataas. No, so makikita nyo, magkakaroon tayo dito ng movement pataas, tapos saka tayo magkakaroon ng change of character, which is ito. Okay? Change of character. Tapos, very basic setup lang natin siya, no? Balik sa liquidity point, tapos tap sa order block. Dito, pwede tayo mag-sell. Okay? And applicable din dito, yung instant mitigation setup natin. Okay? So, halimbawa naman, ganito yung nangyari. No? Nagkaroon ng inducement dito, na-induce siya, nagkaroon tayo ng reaction, kung makikita nyo, reaction, movement pataas, no? So, ibig sabihin, confirm na natin na may mga buyers dito. Tapos, nagkaroon ng invalidation, na-invalidate siya, tapos nagkaroon tayo ng change of character. Okay? And then, halimbawa naman, nag-weak lang siya dito, no? Pwede tayo mag-entry dito, pero kailangan pa rin natin, syempre, gamitan to ng intuition. Hindi pwedeng sobrang mechanical trader natin. Halimbawa, instant mitigation setup, o kaya naman kung malapit naman na yung POI dito, baka pwedeng yung stop loss isilagay na natin dito, tapos dito tayo mag-entry. Yung mga possible na scenarios na gano'n, no? So, don't take it as super mechanical talaga. Gumamit tayo ng intuition natin, and kaya nga importante na nagjo-journal pa rin tayo, no? Sa ibang community, no? So, depende rin kasi yan sa mga taong fina-follow nyo. Ang tawag nila dito is demand to supply. And sa iba naman, ang tinatawag nila dito is chalk flip lang, no? Pero sa akin, ang tawag ko lang dito is inducement or chalk flip, no? Depende kasi yan sa kung ano yung pinanggalingan mong community. So, alam nyo na, nare-rebrand yung mga bagay-bagay. Okay? So, next tayo sa isang sample natin, which is ito. Okay. So, kung makikita nyo, meron tayong top sa higher time frame point of interest natin, tapos nagkaroon ng inducement. Ang nangyari dito, nagkaroon ng reaction. Tapos wala tayong change of character. Ang nangyari lang dito is invalidation. Okay? So, invalidation lang. Ang tawag natin dito is demand to supply. No? Doon sa isa, chalk flip kasi meron tayong change of character. Dito naman is demand to supply lang. Okay? Pero yung mga tawag-tawag na yan, hindi naman na talaga masyadong nagmamatter yan. Pero since nandito kayo sa Pinoy Trading Channel community, so pwede nyo rin naman i-adapt kung ano yung exactly na tawag na based on doon sa tinuturo ko. Okay? So, demand to supply. Okay? So, nagkaroon tayo dito ng demand, tapos nagkaroon ng reaction,
tapos invalidation. Okay, remember kailangan yung sa invalidation natin dapat hindi siya inside bar. So, kailangan pullback talaga siya. Okay? Tapos, invalidation dito sa swing na to. So, meron tayong tinatawag dito na bearish confirmation. Okay? Tapos, meron tayo ditong liquidity point. Tapos, same application pa rin, no? Kung may sweep dito, pwedeng i-apply. O kaya naman kung may order block tayo dito, pwede tayo mag-sell dito. Instant mitigation, applicable pa rin. Okay? So, yun. Sana nakakasabay pa rin kayo. Next naman, punta tayo sa isang sample natin. Okay? So, makinig kayo ditong mabuti. So, kung makikita nyo, sweep ang nangyari dito. So, kung maalala nyo na meron tayong tatlong uri ng entry, mag-a-apply rin siya dito. Okay? More on liquidity lang din naman yung mga playouts natin dito. So, kung makikita nyo, another order block. Pero, kailangan yung mga inducement natin dapat valid siya as an order block. Kailangan yung order block na yun is may na-sweep din siyang liquidity sa previous candle. Okay? Pero halimbawa, mitigated naman na siya, mitigated na. O kaya order block siya, may na-mitigate or may na-liquidate siya dito sa previous candle na to. No? Pero na-mitigate na siya ng next candle. So, hindi na siya pwedeng i-treat as an inducement. Okay? Even though magkaroon pa yan ng reaction dyan, kailangan meron pa rin tayong imbalance. Kailangan meron tayong imbalance para ma-confirm na point of interest natin siya or order block or demand, no? So, tulad dito sa sample na to, kung makikita nyo, nagkaroon ng reaction, tapos invalidation plus change of character. So, sobrang dami na neto ng confluence. Tapos liquidity point, tap sa order block, no? Tapos yung order block natin na to is solid dahil meron siyang na-sweep dito na liquidity. Okay? Now, dito naman, pwede dito sa area na to is wala ng, or kahit inside bar lang siya, no? Wala ng pullback. Kahit inside bar lang siya. Pero, pwede mong tignan yung candles. Makikita mo naman kasi yung candles niyan na magkakaroon ng reaction kapag ganyan, no? Nag-tap dito. Tapos, halimbawa, demand. Letter D yan. Nagkaroon ng reaction, pero nagpatuloy pa rin siya pababa. Halimbawa, yan. Nagkaroon ng reaction. Ito yung candle na yan. Or yung wick na yan. Yan yung wick na yan. Tapos nagkaroon ng reaction pa rin pababa, which is ito na yung next candle. No? So, sana na-imagine nyo. Tapos pullback pabalik dito sa POI. Valid na siya. So, bakit siya nagva-valid? Kasi meron tayong na-sweep dito na liquidity. Okay? So, sana malinaw tayo pwede nyong i-replay na lang kung hindi kayo nakakasabay. No? So, pwedeng mag-apply dito yung sweep entry module natin. Yun yung mga setup na hindi na nare-require ng liquidity point, no? Kasi nga meron na tayong na-liquidate dito na swing. Okay? Tapos meron din tayo dito ng change of character. Ngayon, mag-a-apply ba siya kung halimbawa hindi siya nagkaroon ng change of character? Kunyari ganito lang. Tanggalin natin lahat. Okay. Halimbawa ang nangyari dito is meron niyang sweep dito. Pero ganyan lang yung nangyari. Okay? So, sa akin, personally, hindi ko siya iti-trade dito. Aantayin ko pa rin na magkaroon ng invalidation dito. No? Tapos, eto naman, kahit walang liquidity point, dito na ako mag-e-entry. No? Pwede na ako dito mag-direct entry. Pero halimbawa naman, bigyan pa rin tayo ng liquidity point, walang problema, no? Valid entry pa rin siya. Instant mitigation, can apply. Tapos sweep, yung mga tinuturo ko, pwede nyong i-apply dito based on liquidity. Okay? So, yun. Tandaan nyo yun yung mga pwede tsaka mga bawal dun sa sinabi ko. I-replay nyo na lang. Ngayon, punta tayo naman sa higher time frame. Halimbawa, ganito yung nangyari. Okay, halimbawa, meron tayong break of structure dito. Etong video na to, meron na akong na-upload nito. Hanapin nyo na lang yung demand to supply natin na video. Halimbawa, ganito yung nangyari. Okay. Halimbawa dito naman. Isipin nyo higher time frame to. Tapos ito yung LP natin sa baba. Tapos meron tayo ditong valid order block. No? Yung inducement natin is applicable pa rin naman siya sa higher time frame. Okay? Halimbawa meron tayo liquidity point dito. Tapos order block. So pwede nyong i-trade to. No? And then, same lang din application dito kung meron man na inducement, no? Pero kung wala naman inducement,
hindi nyo na siya i-mark as inducement kasi yung inducement is parang confirmation lang naman natin yan na may mga buyers talaga dito sa area na to. Tapos etong break na to ay invalidation natin. So importante talaga na may mga invalidation tayo. Okay? So panoorin nyo na lang yung video ko ng demand to supply or supply to demand yata yun. Madali lang naman hanapin nyo sa YouTube ko, no? Kasi konti pa lang naman yung ina-upload ko dito. Okay? Tapos next, ang target lang natin dito is ito. No, halimbawa may order block tayo dito. Pwede nyo naman i-target to, pero ako, iti-take profit ko na siya dito. Or, halimbawa naman, kung malapit na siya dyan, pwede ka na mag-partial dito. Tapos, hayaan mo na lang mag-run yung price kung aabot pa ba siya sa order block. Pero halimbawa naman, nag-run siya, tapos nag-retrace siya para kuhain lang yung partial mo, tapos nag-run pa baba. Okay lang yun. Ibigay nyo na sa market yun. Pero ako nga, tulad ng sabi ko, personally, dito lang ako magte-take profit, no? Or kahit bumuhos pa yan dyan, no? Wala na ako dun pake. Okay? So, punta tayo ngayon sa actual chart kung paano yung itsura niya sa actual application. Okay? Okay. So, dito tayo ngayon sa actual chart, no? So, pagdating sa actual chart, syempre, applicable pa rin naman dito. Dapat ginagamit pa rin natin yung mapping natin sa market structure. So, ginawan ko na rin ng video yan. Kasi kung mali yung mapping mo ng market structure, pointless rin yung mga ina-apply nyo dito, no? Sa mga tinuturo ko. Kasi tulad ng sabi ko before, kung sa step 1 pa lang mali ka na, step 2, 3, 4 is sure, no? Sure na yun na hindi rin siya magpe-play out. Okay? So, ito na tayo ngayon, actual chart. Kung makikita nyo, liquidity point, no? Dito sa area na to. Okay, tapos meron tayong break of structure, no? Tapos liquidity point, break of structure, tapos yung liquidity point natin is nandito. So ngayon, nasan yung order block natin dito? So meron tayo dalawang klaseng order block. Isang decisional, tsaka isang extreme order block. Okay? So meron tayo ditong extreme order block, which is ito. Ito yung extreme order block natin. And meron naman tayo ditong decisional order block, which is ito. Okay. Pero, meron din akong tinuro about sa order flow, which is, ito yung order flow natin. Okay. So, order flow yung main thing natin kasi yung order block is, tawag dito, refinement lang siya ng order flow. Okay. So, yun. Lalo, especially sa mga bago, no? Sana nakakasabay kayo. Okay. Pero, ang order block kasi, or order flow is reference lang naman natin siya, no? Para i-trade. Hindi talaga siya yung main thing natin para sa price action natin. Ang main thing talaga natin is yung mga liquidities, no? So, tulad nito, ito hindi siya inducement. Bakit hindi siya inducement? Kasi mitigated na siya ng candle na to. Zoom ko lang baka hindi makita. So, mitigated na kasi siya. So, ang tawag lang dito is liquidity point. Kanto siya, no? Kung makikita nyo, kantong-kanto siya. Tapos, meron din akong tinuturo kasi sa premium na kapag nagkakaroon tayo ng mga sweep after sweep after sweep, isa na yan, no? Sa mga sign of reversal. Tulad na itong sample na to. Sweep after sweep, tapos sweep na naman. So, dito pa lang, i-replay natin. Dito pa lang sa area na to, pwede ka nang maghanap ng entry dito. So, tignan natin. Pero alam naman natin na masisweep pa siya dito sa taas. Pero, kapag 1 hour, halimbawa, itong ginagamit kong time frame na to, 1 hour, ang time frame na gagamitin mo for confirmation is 5 minutes. So, tignan nyo. Okay. So, ngayon, nasaan dito yung change of character natin? Change of character natin is dito sa area na to. Okay? Tapos meron tayo ditong pullback which is sweep. So kapag sweep, hindi na siya nire-require ng liquidity point, no? Hindi niyo na kailangan ng ganyan. No? After ng change of character, pwede ka na mag-direct sell dito sa order block na to. Okay? So play natin si market. Okay. So, based on our trading plan, nag-tap siya sa order flow, nag-tap siya
or nagkaroon tayo ng sweep dito, nagkaroon na naman ng sweep, tapos itong candle na to is solid. So, ako personally, kapag nakita ko tong setup na to, this is something na iti-trade ko. Okay? Though hindi ko talaga siya actually na trade, no? Kumbaga ginagawa lang natin to for the sake of educational purposes. And yung mga 12 hour na yan, realistic naman yan, no? Pero depende pa rin sa psychology mo kung kayang i-hold ng mental game mo yung mga ganyang klaseng position. Pero recently naman, na kung alam niyo yung journey ko, kung sinusubaybayan niyo ako, alam niyo na nag-migrate na ako sa higher time frame. No, kasi kapag lower time frame, halimbawa 1 minute or 5 minutes ka, mas nire-require kasi siya ng full attention talaga, no? Mas nire-require siya ng mas maraming focus. Hindi na siya fit sa lifestyle ko, kaya nag-migrate na ako sa higher time frame. And yung mga risk-reward ratio ko doon is 1-to-1 and 1-to-2 lang, no? So, kailangan natin siya daanin sa win rate. So, play natin. So, na-mitigate na tayo. And kung makikita nyo, nagkaroon tayo ng reaction and then mukhang ma-invalidate na tayo, which is, ayun na nga, na-invalidate tayo. Okay. So, ngayon, burahin natin yan. 1 loss na yon. And kapag natalo ka doon, for me, valid loss lang naman siya. So, ngayon yung change of character nyo, itatransfer nyo na siya na kung saan dapat talaga. Which is ito. Okay? So, play natin si market. Ito yung change of character natin at wala pa tayong nakikitang something interesting. No? Nor order block. Wala tayong order block kasi halimbawa naman, ganito yung nangyari. Okay? Imbalance. Itong candle na to is pwede natin kunin as an order block. Pero, play natin. Which is hindi nangyari. So, tanggalin ko na to. Okay. So, kung makikita nyo, ito yung tinutukoy ko kanina. Meron tayong sweep dito. Diba? So, kapag may sweep tayo, hindi na nare-require ng liquidity point. Pwede na tayo mag-direct entry. And then, tignan nyo yung nangyari dito. Ito yung inducement na sinasabi ko kanina. Meron tayong reaction na nangyari, which is itong candle na to. Nag-top siya dito, tapos nagkaroon ng reaction, movement, pataas. Itong week na to, ito yung tinutukoy ko. No? So, dito mo malalaman na meron talagang mga buyers dito kasi nagkaroon tayo ng reaction. And then, ang nangyari is invalidation kaagad. No? Kasi nga, higher time frame natin is screaming na gusto niya nang mag-reverse based on our trading plan na nasa premium natin. Okay? So, na-invalidate na siya. Ngayon, kunyari lang, no, nauna yung change of character. Ito pa pala, no, hindi ko nabigay pala tong sample na to dun sa diagram natin. Nauna yung change of character, pero may natap tayong order block dito. Tapos nagkaroon ng reaction. Halimbawa, hindi mo na siya na-invalidate. Sige, burahin muna natin. Halimbawa, hindi mo na siya na-invalidate. Okay? Ganito yung nangyari. Nagkaroon na tayo ng change of character. Tapos nag-top pa tayo sa demand. So, hindi pa natin siya pwedeng tawaging inducement kasi hindi pa siya na-invalidate. Ngayon, nag-top tayo sa demand. Kapag ba nag-retrace yung price pabalik, tradable siya kahit may change of character na? The answer is no. No? Kailangan natin ng invalidation sa mga order blocks natin kahit meron na tayong change of character dito. No? Pero kung gusto mo siyang i-trade, wala naman pumipigil sa'yo. Pero ako, based on my experience, based on my journal, kailangan natin ng invalidation talaga sa mga demands natin. Kaya nga siya nagsisilbing inducement. Ano ba yung ibig sabihin ng inducement? Parang pinapersuade mo yung mga traders na mag-buy or mag-sell in a certain position. So, ito halimbawa, meron tayong demand dito. Right now, demand pa lang siya. Pero pag pinlay natin, inducement na siya, na-invalidate na siya. Okay, so burahin ko muna yung mga drawings. So, sana nagme-make sense sa inyo yung mga sinasabi ko, ha. Okay, ayun yung best sample na inducement natin. So, mark natin siya as inducement dahil na-invalidate na and as per confirmation, hindi lang siya na-invalidate na tong candle na to, nagkaroon pa tayo ng break. Okay? Ngayon, kung hindi sweep yung nangyari dito, pwede natin tong gawin as
liquidity point natin. Pero tulad nung sinabi ko sa diagram nung about sa sweep, no? Hindi na siya nire-require ng liquidity point. Okay, so itong mga order block na to, mitigated na siya, mitigated na, wala na tayong magagamit diyan. Ito naman mitigated na rin, no? Mitigated na, wala na. So ang natitira na lang is itong candle na to, no? Pero kung makikita nyo, sinasabi ko nga sa inyo, kailangan gamitan pa rin natin siya ng intuition, no? Ako personally, dito ako mag-e-entry sa area na to. Okay? Dito ako mag-e-entry. Tapos ang stop loss ko is above lang nito, no? Kasi wala naman ng sense kapag na-break niya to, kung makikita nyo kasi may mga liquidity rin na sweep to, no? Pero ako kukunin ko tong buong order flow na to. Yung order flow yung kukunin ko kasi ilang pips lang naman yan, no? Maging galante na tayo. Tapos yung stop loss ko is above netong high na to, no? Ngayon kapag na-invalidate tong high na to, wala nang sense kasi, no, na magtaas ka pa ng stop loss mo kasi nga nakasweep na tayo ng mga liquidity dito. Ngayon kapag hindi ito na hold, no, ito na ngayon yung magsisilbi nating inducement. Okay? Ngayon yung main target natin is yung 1 hour low natin. Okay, which is itong low na to. So, kung makikita nyo, 16 hour pa rin. And nakita nyo na rin ako na yung 16 hour na yan is hindi yan imposible, no? Sa skilled funded trader yata yon yung pinakita ko na 16 hour natin. So, ngayon, pray natin si market. Okay. So, yung iba, hindi to liquidity point, guys, ah. Hindi yan liquidity point. Kasi hindi naman tayo nagkaroon ng bearish confirmation. So, halimbawa, ganyan yung nangyari. Saka lang siya magiging liquidity point. So, tradable ba siya dito? The answer is yes and no. Pero ako, hindi ko siya iti-trade, no? Hindi ko siya iti-take. Kung halimbawa lang nagkaroon tayo ng week dito, no? Kasi sobrang risky na siya para sa intuition ko or sa mata ko, no? Yung mga discretionary natin, no? So, ngayon, hindi yata siya nag-break. Maghahanap tayo ng mga additional entry pa, no? Kung sakaling na-miss nyo yung entry. Okay, so ganito. Halimbawa lang nangyari, no? Since hindi naman ganun yung nangyari, for the sake of educational purposes lang. Halimbawa, nagkaroon tayo ng sweep dito. Pwede ko siyang patungan pa ng isang entry dito. Or halimbawa, kung na-miss ko yung first entry, mag-second entry ako pa ganyan. Tapos, main target is baba. Yung 1 hour natin. Okay? Tapos, since hindi ganun yung nangyari, hindi ko siya gagawin, no? Maghahanap tayo ng iba pang entry. Pero sinasabi ko lang for the sake of educational purposes. Possible din kasi talaga sa ibang broker. FXCM kasi yung ginagamit ko. Possible sa ibang broker kasi nagkaroon din talaga ng sweep dyan. No? So, kung ganun yung nangyari, kunyari Owanda, Pepperstone, ICE, baka nga ganun yung nangyari, valid siya. Okay? Okay. So, ito pwede sa akin. Para sa akin. Tapos, dito ko na lang ilalagay stop loss. Main target. So, itong area na to, alam naman na natin yung mangyayari dyan. No? Pero itong mga instant mitigation setup natin, ito yung mga hindi ko kabisado. No? And kung may mga magtatanong dyan kung in-entryhan ko ba to, the answer is no. No? Kumuha lang ako ng magandang sample sa market para lang magturo. No? And alam nyo naman na nasa higher time frame na ako nagtitrade. So, dahil kaya ko lang din naman siya ginawa talaga kasi nangako na ako sa inyo na gagawa ko ng video tungkol sa liquidity and inducement natin. Okay? So, ako kakancel ko na yan. Mukhang hindi tayo bibigyan. Okay? So, play natin. Okay. So, kung maghahanap tayo ng entry pa, punta tayo ng 1 hour. Kung meron ba mga binibigay, mukhang wala, no?
All mitigated, walang imbalance, wala ring sweep. So play na lang natin si market. Okay. So nire-require din talaga no ng matibay-tibay na mental game dito sa trading. Kasi halimbawa nandito na nga yung price, tapos nagre-retrace pa siya pabalik, no? Baka mapa-close ka na niyan, no? Mapa-close ka na niyan. Kasi ako usually dati nung nasa lower time frame ako nagte-trade, more on break even kasi ako na trader. No, kapag na mga specific na key levels na akong na break, okay, saka pa lang ako magse-set ng break even, and hindi ako masyadong nagpa-partial. Pero depende rin yan sa account balance ko, no? Pero since no almost 2 months na rin yata akong nasa higher time frame nagte-trade, halos di ko na rin maalala kung paano ako mag-trade before, no? Pero etong mga tinuturo ko na to, inducement, yung mga liquidities, market structure mapping, yung mga sweep, actually sobrang daming laro talaga niyan, no? Maraming laro yung mga price action na yan. Pwede mong i-tweak yung mga bagay-bagay, no? May mga student ako na gumagamit ng volume profile, o kaya naman mga Fibonacci. Depende sa kung ano yung pwede mo pang i-add, no? Pero make sure na kapag mag-a-add ka, hindi siya masyadong panggulo, no? Na sobrang dami mo ng recipe na nalagay na medyo pumangit na yung lasa, no? Hindi naman porket the more is the better, no? Minsan pa nga the less is better or the less is more, no? Tulad ko, lalo na sa higher time frame, halos wala na akong dinodrawing, no? Ang nilalagay ko na lang siguro sa trading view ko is ganyan. Okay? Para lang mag-compute ako ng mga pips for stop loss and entry. Okay? So, ako naninibago rin ako sa sarili ko, especially sa teaching ko, no? Medyo ang dami ko na rin yatang sinasabi. Unlike before sa mga video ko, na strategy lang talaga yung pinag-usapan. Pero, I think, importante rin kasi yung mga bagay, no? Na mag-add ka ng extra, na wag ka masyadong pure mechanical sa mga bagay-bagay, no? And, ayun, mas feel ko rin kasi talaga gumawa ng mga videos more on mental na din kasi pagdating din sa strategy, okay, parang hindi naman naboboring, no? Kumbaga, as much as possible, gusto ko na lang din i-preserve kung ano yung meron na sa akin, no? Na hindi na ako makikinig sa ibang tao when it comes to strategy, kasi nag-i-improve na ako, no? Nag-i-improve ako, umaayos, no? Tumataas yung win rate ko, mas nagiging confident ako kasi sa higher time frame mas mataas yung win rate ko, pero yung risk reward ko is 1:1 lang. Sa lower time frame naman is 20% yung win rate ko, pero yung risk reward ko is sobrang taas. So ayun lang din, no? Tingin ko mas bagay din sa akin yung higher time frame kasi nga based on my lifestyle, tapos yung confidence ko talaga is tumaas, no? So, yun yung ibig ko sabihin dito. Yun lang yung gusto ko sabihin dito, na gumamit pa rin kayo ng intuition or common sense sa mga bagay-bagay. Huwag nyong porket nakakita na kayo ng change of character, order block, is tradable na kagad siya. Tignan nyo, no? And ako, hindi ko talaga nire-recommend kaagad, lalo na kapag beginner ka, na gumamit ka kaagad ng higher time frame, no? Which is medyo ironic lang din na kapag beginner ka, may mga nagsasabi na dapat mag higher time frame ka daw kasi mas nire-respect ng price yung higher time frame, which is ako 100% nag-agree naman ako doon. Pero halimbawa beginner ka kasi wala ka pang 1 year, wala ka pang 2 years, I would highly recommend na mag day trader muna kayo, na kailangan nyo kasi ng marami exposure sa market. Kasi halimbawa, nag-higher time frame kayo, sobrang bagal ng price action. So, mabagal din yung mga bagay na matututunan nyo. Unlike kapag day trader ka, halimbawa ako 1 minute, 5 minutes sa entry, no? Batak na batak ka talaga. No? Yung exposure mo sa market, yung experience mo, overwhelming talaga. Like, sobrang alam mo, gamay na gamay mo, himay na himay mo yung mga bagay-bagay. Okay?
So, yun. Tulad nga ng sabi ko kanina, possible, yun dun sa entry na yun, high probability setup na yun, yung may loss, yung first entry na nilagay ko, those are something na i-entryhan ko pa rin. Kahit alam ko na matatalo siya dito, no? Pero syempre, hindi mo naman alam na matatalo talaga siya until na hindi pa nangyayari yun. Pero based on my journaling, so yun, importante rin yung journaling natin. Okay? Na dapat, bukod din kasi sa journaling, may iba-iba kasing klase ng journaling, no? May journaling na pang strategy, meron din journaling na pang, tawag dito, pang psychology, yung more on reflection, no? And yun, based on journaling kasi marami ka rin madi-discover, no? So, mas marami kang matututunan sa sarili mo kaysa sa ibang tao or kaysa sa ibang mentor mo. Kasi wala naman ibang mas nakakakilala sa sarili mo kundi ikaw lang din naman. Okay? Kaya importante na nagjo-journal ka, no? So tandaan niyo 'yan, mas marami kayong matututunan sa experience nyo, sa mga pagkakamali nyo kaysa sa kahit sa mentor nyo pa, no? Yung mentor nyo is just there to guide you, to give you an example, to give you an idea. Pero hindi kasi pwede ipasa ng mentor yung experience, yung confidence, no, sa market. Okay? So, yun lang, no. Napa-lesson tayo doon. So, isa pa palang example ng inducement kung makikita nyo to, no. Meron tayong reaction dito. No, reaction pataas and then invalidation pero walang entry, no. Wala man lang din sweep. Halimbawa, ito pullback siya, no. Kung nag-sweep to, baka pwede, pero since close siya, hindi siya tradable. And yun, alam naman na natin na may hit yung profit natin. Okay? So, yun lang. And ganun lang naman kasimple, no. So, actually, para sa akin simple na lang siya kasi alam ko na. And ganun kasi yun eh. Yung mga bagay na mahihirap or complicated, minsan kapag napasimple mo na siya, or dahil sa tagal mo na experience, marirealize mo kung gaano lang talaga kasimple yung trading. Hindi siya easy. Trading is not easy. Pero trading is simple. No? Yun yung exact word sa kanya is simple lang talaga siya. Okay? So, kapag yung mga mahihirap na bagay is napasimple mo na at kayang-kaya mo na siya ipaliwanag sa tao, doon mo malalaman na alam mo na talaga kung ano yung ginagawa mo. Okay? So, sa pagiging profitable, huwag kayong magmadali. It would take time. Ako nga, sinabi ko nga sa inyo, for 6 months, consistent yun. 10 hours a day. No? Sa chart, nag-aaral lang ako na nag-aaral. Tapos, walang day off yun. Continuous yun, no? And, hindi porket natapos na yung 6 months na yun is hindi na ako nag-aaral. Continuous pa rin naman, no? So, simula nung nag-aral ako ng trading, walang araw, no? Kahit weekend, walang araw na hindi ako nag-open ng trading view, no? Kasi, may mga ganun eh, no? Na kahit naka-break ka, naka-open lang yung trading view, tinitignan mo lang din yung price action, tinitignan mo lang din yung galaw. Okay? Tapos, kahit yung mga simpleng nood na lang na ganon, malaking tulong na rin kasi yon for your market exposure to develop the skill, no? To develop the muscle memory sa trading. Okay? And tigilan nyo na rin siguro yung kakatanong, no? Kung gaano katagal ba dapat para maging profitable ka. Kasi iba-iba talaga tayo. No, iba-iba talaga. Merong 1 year, merong 2 years, merong 10 months. No, may napanood akong interview. 10 months lang daw siya pero possible nagsisinungaling siya or possible totoo naman talaga, no? Kasi 10 months is masyadong mabilis para maging profitable. But it is not impossible. So, depende rin kasi yan sa curve. Sa curve ng mga brain natin kung gaano tayo kabilis matututo, no? And tandaan nyo yung trading kasi is it will not solve your financial problem din kasi, no? It will only amplify your financial. So, tulad nga ng sabi ko before,
that trading is not even my main source of income. Kaya din siguro mabilis yung progress ko, no? I have students na mas marami pang experience sa akin pero nire-respect nila ako dahil nag-enroll sila sa akin, tapos yon, mas marami pa silang gusto matutunan tungkol sa akin kahit mas marami silang experience kasi nga I have siguro more screen time than them, and siguro yung experience ko rin sa finance outside trading is nandyan. Okay? And yon, maganda rin kasi no, na kapag nagte-trade ka is meron ka pang ibang source of income din kasi. Kasi mahirap mag-trade kapag gutom ka. No? Bira ka lang ng bira. Kasi may deadline kang hinahabol or may bills kang kailangan bayaran. Kaya sinasabi ko nga sa iba, kung gusto nyo mag full-time trading, kailangan meron kayong at least, no? Sa iba, sinasabi nila 6 months. Ako, para sa akin, dapat 1 year. No? 1 year na safety net. Kung gusto mo na mag-quit sa full-time work mo. Which is, yun yung nangyari sa akin. I mean, hindi naman pala nangyari, no? May business kasi ako, which is yun yung nakapagpa-resign sa akin. Tapos yung trading is additional na lang siya. Okay? Hindi pala resign, no? Tinanggal pala ako. Pandemic laid off ako. So, ayun, no? So, I guess that's it, no? Kung gusto nyo pa ng mas himay na himay pa, no? Ng strategy natin dito sa supply and demand, inducement and liquidity, pwede kayo mag-join ng premium. Meron tayong 10% discount this month of November, no? Pero possible i-upload ko tong video na to is November pa rin. Pero kung mag-enroll kayo, no, ngayon at saka sa buong December, meron kayong 10% discount na makukuha. And then pag nag-January na, back na tayo sa regular price. Tapos up to 100 student lang 'yon, no? So strict tayo doon. First 100 student lang yung 12963 natin sa mentoring. Okay? So ayun, no? Sana marami kayong natutunan kahit di ko naman intention na pahabain yung video, pero ayun, dropping gems lang tayo. Pero ang wish ko lang is sana hindi ko nasayang yung oras nyo, and sana marami kayong napulot dito sa video na to, no? So yun lang, and see you sa next video.